Yo, ito, ahon na naman, Flip Top. Shoutouts parati sa Flip Top. Panoorin nyo muna tong upload na to bago nyo, yung laban, panoorin nyo muna yung laban sa Flip Top. Kung hindi nyo pa napapanood. Class G versus 3rd D. Ito, malakas na laban, man. Naabangan ko to. Sabi nga nila, Looney, diba? Pinakamagandang panoorin talaga yung mga gutom, eh. Itong dalawang to kasi nagsisimula pa lang, syempre gutom pa tong mga to. Sarap panoorin. 3rd D, ilang beses natin napanood sa Motus. Siya yung nag-champion dun sa Pedestal 2, si Class G sa Pedestal 1. Kaya magandang laban to, men. Motus Battle League. Yeah. Metro Makati, patlong battle na ng first quarter ng day 2. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Napaka-special na battle na hatid sa inyo ng Motus Battle League. Maraming salamat sa kanila. Congrats sa lahat ng success. At itong dalawa, mga kampiyon ng pedestal tournament nila. Shoutout sa Extreme Gaming at TMT Play. Silipin niyo lahat ng mga represent collab. Silipin niyo to. RX Panda. Siyempre, Box and Toes. Real Jokes Clothing. Alam niyo yan lahat. At kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Bigay tayo lahat para kay 30. Alex Supremo, kay Pilo, syempre sa magina ko, Real Jokes Clothing. Interdivision, Interleague Battle at sa kaliwa naman, sila Cavite represent para sa inyo. Bigay tayo lahat para kay Class G. Di ba sabi nga wag kang mananatili. Class G. Biyahe pa wag kang basta titigil. At kahit pa nga yung harang di mabilang sa daliri. Lahat nagigib. Isa buhay yan, mag-isa buhay mo naman yan. Sa atong dalawa, isa buhay, no? Yun, shoutout lang sa Box and Toes. Box and Toes, Flip Top Collab, Portahan yun. From Manila, Kuya Dico Man, Manila, type GAG, Fly Car Garage. Si ano, di ba? Soreño, Box and Toes. Dragon Maxi Vape Shop ni Boss G. Sa Dam Cortez ng Tartaria silang Cavite. Tsaka kay Shaboy, happy birthday! Shoutout sa Box and Toes palagi. Di na sila nag-coin toss, pinag-usapan na nila. Pinili ni 30 mauna. Tigtulong minuto dapat pakinggan natin unang banat ahon 14 days. Yeah. Bugo kayo ning piste. Sa imong level pa ko nanaog. At nagpisaya na ako, Rick. Ubus na yung rekta na agad. Intro pa lang. Inubos ko na Tagalog sa Motus, boss. Dito naman. Alam kong tatakbo lang sa pisngi at adik yung baon niya. Well, guess what? Yung tinatawag niyong lubog na kaahon na! Lubog pa nga, no? Niyabangan mo ko na 700k views battle mo. Beach top, talo ka doon. Obvious kinana. Paalala ko lang yung inaangas mong views sa flip top, sa Motus ko ginawa! Sinabihan niya pa si Rafia na 8 taon nag-rap bago nakapag-flip top. Kesyo 4 na taon lang kailangan kung kasing galing niya. 4 na taon? Sir, hilaw pa to. Kasi 1 taon lang kailangan mo kung ikaw ako! Sinitapan niya si Rafian dun sa lolong. Yung panlalait, panay. Pero bigkas niya sa buhaya. Buhaya? Patay. Laban nila Lipen Pluma, sabi niya. Kakabike mo, galit na tito mo, panay ka na lang pagpapatibay ng uncle. Ito! Uncle? Dichong! Highlight ko lang Neon! Highlight me yun. Tas astang Kulit din, dahil laro mag-sulat na ito, ano? Saan yung tuhod, manood ka ng Finding Nemo. Undefeated ka? Tignan natin ngayon. Dura ko may effort. Pagka-drop ko sa class check, burado yung record. Class.
class. Walang binatbat to. Natural na uulit ako sa class kasi nga binagsak ko. Showmanship, di ba? Yung pagkakasulat niya nun. Pangalan niya, Glenn Gipelano Galicia. 3G, nababagsak sa pangatlo. Oo, may Galiciang nagpapakamot. Mahiya ka sa balat mo! Cavite na silang nagtulong. Natulugan niya, no? Galicia, Galis, di ba? Nagpapakamot. Tulong para umangat, di na para isipin. Pwes ako hihila sa talet, makikita silang nakabitin. Hilig sa wordplay ni Thirdy, man. Pwes sentro ng Luzon. Saka parang dati, nung napanood ko siya noon sa Motus, medyo parang yung iba pilit eh. Pero ngayon smooth so far. Tapos nilalagyan niya din ng humor para makakuha siya ng, para makapagka-crowd control siya. Galing. Tapos biglang babagsakan niya ng malakas. Parang halo-halo. Galing. Agarang tatamaan, kathana baliktaran, nang maipakita na Maynila ang nilamayan. Nilaro mga salita, yun ang naatang sa banok. Oo, may twisyong kalakit class, to ay pangaral ko sa'yo. Solido na suntok, sanhi ng pagkamatay ni Glenn. Kasi ang durugin tong class, yun ang nangyayari. Kayo na mismo ang nagsabi na pag Bisaya, nawawala sa metro. Pues may kasunod kung naatake. At masasaksihan nyo na yung pagkamatay ni Glenn ay tutugma sa nangyayari. Watch out! Gandang panimula. Gandang panimula ni Thirdy. Gandang para sa big stage talaga yung sulat niya. Diba? Kasi hinaluan niya ng konting humor. Tapos binudburan niya ng maraming wordplays. Galing, man. Tapos yung performance din, ganda. Malinis. Yeah. Ganda ng parang fake stutter niya doon na scheme. Doon binagsak niya yung class. It's pretty cool, man. Class G! Gay! Tama, gay! Ganda ng mga boses nila. Ako ang unang kampiyon ng Motus! Pedestal 1 nga siya. At dahil doon naaangasan siya. At kung bakit pangalawa lang yung third kasi inuuna niya, kayabangan niya. Kasi nasa Motus Ito, mga wordplay din to. panay na ang call out lakas. Total pag di niya kaya, merong guro na susuporta sa task. O estudyante nung maestro na pagdating sa klase ang bargas. Bes pagbagsak din ang labas. Maestro, mukhang di mo nasabihan yung estudyante mo na masamang tumawag sa klas. Kala mo naman talaga meron siyang arit patak. Yun pala meron siyang kapit na gad, kaya automatic sa top. Di na natatalo. Nag-champion na sa Motus, kinuha pa ni Arik agad. Tila ba yung swerte sagad? Tila ba araw-araw Pasko, ganyan pagpanay ang sabit sa sak? Ha? Ha? Pasko, sabit, sak, medyas, sabit, Pasko? Seryoso? Dapat nagkaroon ng medyo mas malakas na crowd reaction kasi Pasko dyan eh, di ba? Nung kaahon kasi is December something, di ba? So, kaya niya yung sinulat para tugma sa panahon. Yeah. Hindi lang tumama sa akin kasi February na eh. Pero, yeah. Galing kami Motus, kaya ganyan kami magsulat. Panay ang sabit sa sak. Gusto pa agad maging si Six Thread, kala mo talaga malaki na yung nabahagi niyang ampon. Kasi tirador din daw siya ng kabisayaan, yan ang palagi niyang aksyon. Gusto agad maging si Six, nitong si Three, nasa kalahati ka lang nun. Usapang division.
Sige, tuloy lang natin. Mamaya na ako mag-comment, panoorin natin. Tinawag ko kaming probinsyano. Bisakol! Malamang taga Davao ka. Style mo, bulok. Hingi simpatya sa mga Bisaya para makahakot support. Kinukuha yung loob. Kulang na lang lumuhod para pag tinapos ng probinsyano, may tanggol ng kasunod. Ganun ba yun? Di-distract pa, putang ina. Para tumigil yung palakpakan, yan yung technique niya na pan-distract. Tangina mo nagbayad ng ticket yung mga yan, hayaan mo sila na mag-react. Gago ka? Hindi, pinapaano niya nga eh, na-hype niya nga yung crowd eh. Kasi nga, hindi makakuha ng crowd control si Class G. Kasi feeling ko, hindi niya nilagyan ng konting patawa yung mga, puro ano siya eh, puro bara siya eh. Yung iba kasi mahirap maintindihan, lalo pag ahon kasi halo-halo yung mga tao. Hindi naman lahat parang battle rap, fucking, ano ba yan, na, maghanap ng wordplay or shit, you know. Yung iba dyan, nakikinig lang talaga eh. Para sa akin lang, feeling ko lang, kaya siya di sumawa ng reaction. Kasi tingnan mo, nagpatawa si Third din ng konti. Nakuha niya kagad yung crowd. Ikaw yung nag-angat sa modus. Seryoso. Yung ganyang lirsismo. FRBL Puluihod, 2 liga pinanispo. Sa mga champion nila dito, ako mismo nakatibo. Kaya kung ikaw yung nag-market dun sa modus, ba't nasa akin yung resibo? Kapal na mukha mo! O tinalo ko mga champion nila habang siya nandun sa modus. Pinu-wordplay yung 2 years sa 2 years. Tapos feeling mo galing man. Sa tenga, sakit niyan. Ang labo nun kahit pa 2 years o 2 years mo pakinggan. Kaya tengang ina mo. Ibang klase ka na mag-isip. Ginawa mong 2 years. Yung 2 years, may problema ka sa pandinig, gago. Yan si Third Di Bacalso at minsang niyabang niti. Nangingilag lang daw yung Class G pag nilaban easy. Di niya alam, may halong Ilocano. Yung tapang ni G, dun pa lang, di ko na kailangan Ilagan City, tanginan to. Final sa modus, sabi niya, bugok kayo ni Pisney sa imong level ba ako nanaog at nagbisaya na ako rin kasi ubus na yung Tagalog. Yung mga tangang Tagalog naman nagpalakpakan. Sa sikat niya na pasabog, pwes sa akin sila't di ka aabot kung sa bibig mo na nang galing, nahirap ka sa Tagalog. Karoon ng imong giistorya, mabalik sa imuha, pisting yawa. O ginamit ko salita nila, pero dito basta panggagaya, pinakita ko lang na yung mga Tagalog ay kayang-kaya yung Bisaya. Yawa! Okay din yung round ni, mas maganda yung ender niya. Tapos ganun din, karasing rami yung wordplay, ganun. Kaso kasi yung sa kanya parang mas mahirap ma-digest eh. Parang yung kay Third D mas madaling magets. Yun ang parang pagkakaiba nila sa first round. Kaya siguro hindi masyado yung ano niya. May nakakuha naman siya ng reactions, pero sa mga bandang dulo na, yun, nagpatawa na siya na sa contest hall. Yeah. Ahon kasi kailangan mo talagang kapain yung crowd eh, no? Tangina, kasi halo-halo yung crowd eh, kasi nga malaking event. Pero magandang parehas na round. Siguro para sa akin, siguro sa sulat saka sa performance, patas lang. Mas marami lang parang crowd reaction si Third D, feeling ko. Pero patas lang muna siguro yung first round. Natin kung sinong Try ko lang ha. Yung linya daw ni 360, ganun ba ka-profound? O baka 360 kasi silip lahat ng angle pag bumubuo ng round?
Ganda ng Sabi niya, rebat ba yun? kahit baliktarin pa natin yung akata, katakataka, ha? Ang masasabi ko lang, kakatawa ka. M-side, katapusan mo na. Katakataka ang puta, lakas mo magbiro. Tapos sasabihin mo, maayos yung linya, reference mo, akata. Gago, di yun matino. Gusto mo magka-bars, tas yung line naka-attach? Gumawa kayo ng content ni Badang. Titlean nyo ng, Sometimes When We Touch. Pero joke lang, Sir Badang. Wala akong plano na mambash. Kailangan lang himasin ng tong genie ninyo mapalabas. Speaking of mapalabas, sa mga nakaraan niyang battle, naglabas ng juice, alak, dyaryo, lighter at marami pang iba. Aning ka na rapper dat binabasto. Sa susunod galing naman sa battle yung ilabas mo. Laban nila ni Lax Harty, sabi niya, kung heart beat, di nyo na ulit ito mararamdaman. Flat yung linya, severe katanya. Gusto mo pala masyak yung heart cleaner mo sana. Diba? Mas ano mas accessible. Pwede na kayo? Paramdam ko lang mas di mo ko mabibigyan ng accessible. leksyon. Ibang klase ako. Linyang ninakaw mo kay Kilua. Natutukan mo ba? Tol, kilala na yung nandudukot. Tinukutan mo pa. Yung linyang liver ang may kaso, ginamit niyang buwang. Gago pyesa yun ni Mokujin, kinahoy mo lang. Pati yung pinapatay yung nag-aarkitekto, di ba ganito yon? Nagpapatay yung arkitekto, proyekto tapos na. Linya yun ni Lanceta kay Apok. Ginaya, ugali mo magmaasim. Nagigipit na yata kaya napakapit to sa patalim. Ikaw mismo babagsak sa mga nilalaro mo na parang makapili tong bayong sinasaulo. Habang ako, binibuild up ang sarili. Iba sa before. Oo, patay yung inaayos parang imbalsamador. Nagyayabang ka ng wordplay? Pag nilabas ko aking angas, kung kalaban, mababaklas sa akin. Yung mga piyesang nabuo, tsak, mababaklas sa akin. Mga bersong simple, nagawa ko pa na mapalalim, na kaya nga ako nag-step up nang maipakita na mababaklas sa akin. Ayos yun. Gandang wordplay nun, yung tatlong mababaklas. Galing. Galing. Parang payola, abot pa ilalim. Ganda nun. Stats, gawin mong stable. Sa oras na magbayanek, matik class, under the table. Behind ka na sa topic, tong student need ng tutor. At sa mga nagsasabing nangunguna ako sa class, it's an honor. Ngayon na daw yung deadline, kailangan tong habulin. At para maging professional yung class, kailangan kong tapusin. Bata to ni Sur, pinagbibigyan ko. Tong produkto ng henyo, yun naman, sisiw lang to. I-ready mo na bawat fake mong sabat. Walang angle sa tibo, gago straight to lahat. Galing. Inaral ko yung pyesa mo, Lasa to road na to. punto ay wala naman. Kung ituturo mo kung adik dulot niya ay katangahan. At ngayong natutuklas, ulo ay nagkalaman. Dami wordplay, puta lang yan. Ulit-ulitin itong laban na to. Maganda panoorin to. Inang yan. Ito yung parang kung gusto mong pakilala din yung flip top tsaka motos no? Pakita mo tong laban na to, man. 3 rounds pala napapanood ko ang last ng round na yung 3rd D. Siguro mas malakas yun sa first round niya, men. Hindi amak. Ganda lang simulaan nung... Kasi malakas na yung simula Pagdating sa gitna, lalong lumakas Ganda nung mga mababaklas. Tangin na yun. Hindi ko makakalimutan ng forbit. Motus!
Tinatawag siya na adik. Kasi yung itsura niya pambatak. Pero para sa akin, di sa postura, kundi sa estilo niya, banaag. Kasi magbabanggit yan ng kung ano-ano kahit sa kalaban di akma. At kung sa motos ganung banat yung nauso na pantapak, kung doon nakaka-score ka, kahit di ka rumekta, dito walang ganyang palakad. Kaya ano, flip top, game! Sinusulatan siya ng mga kagrupo niya sa Luzon para lamang may mahain. Pati mga tropa niya sa Visayas, sa kwaderno nagsasalin, maging mga idolo sa Mindanao para pag lumaban siya, palarin. Kaya pala out of nowhere mga tira niya kasi kung saan-saan nang galing. Magtutuliner yan hanggang matapos yung battle. Ang sakit mo na sa ulo, di ka na naawa. 1-2 ka ng 1-2, di ka na nagsawa. Anong style ba yan, bay? 1-2 sawa? Kaya nga hindi kita gustong kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Kaya di mo kailangan magpasalamat sa akin kung bakit sa line-up ka nasingit. Kasi ikaw ang dahilan ba't ang mahal ng entrance. Di mo man lang ba naisip na sa kaka 1-2 mo ng 1-2, naging 1-2 rin yung ticket, gago! Galing. Ang konti tuloy natin. Ang konti tuloy natin. Oh, mahal ng ticket! Kasi yung mga bars na ito, pulido, walang sabit. Kaya nung sabi niya, timbog pa rin tong isda kahit dinameta ang gamit. Dinameta ang gamit. Pagsabog na, tulog na. Hindi yung tamang wordplay ng pilit. Paano mo matitimbog yung isda kung ganyan ka mag-isip? Mali yung gamit mo sa dinamita, dapat tinry mo din init. Tapos, magaling daw siya mag-multi. Pero nirime niya yung hindi nag-work, no? Sa, sino niloloko mo? Sinong niloloko mo? Gago. Pag ako tumugma, puro solid yan. Gandang Aubrey Miles kung susumahin. Samantalang yung 2 rhymes niyan, parang Aubrey lang. Kaya nga Miles, pagitan namin. Kaya kung nakalusot ka kay Nego G, kasi yung sulat niya hindi banayad, tong sulat ko lahat panatag, nakafix to, walang patawad. Oo, nanalo yan kay Nego G nung finals. Kaya gumanda yung datos at bigla siya nag-appear. Pero kung tutuusin, di niya kailangan ng nego kasi handa siyang gumastos para sa karira. Kasi lahat ng tao sa motos nililibre niya para makakuha lang siya ng boto. Nagbabayad ng mga ghostwriter para magkalinya siyang pantodo hanggang nanalo ng 20K. Kaso yung nagastos niya mas lobo. Hindi sakripisyo tawag dyan. Ang tawag dyan galawang bobo. Kasi kung natural, yung paglago mo 3, di mo kailangan mag-abono. Ang haba nga lang. Palibasa, di mo alam yung roots. At di mo yan matatanggi, Brad. Kasi pangalan niya 3D. Kapangalan nung dating company Tipsy D na ngayon hindi na mahagilap. Hindi mo maiisip magpangalan ng ganyan kung talagang tunay ka na hip-hop o pwede rin. Oo, rapper ka na noon pa man pero di ka sumusuporta sa hip-hop. Ngayon alin doon? Yun. Medyo feeling ko parang mas gusto ko yung first round ng Class G. Dito parang medyo may mga stutter siya. Tapos medyo mahaba yung setup niya dito. Yeah, siguro bigay ko kay 3rd yung second round. Yung first round patas, second round kay 3rd. Third round ends. Sino nakapanood ng Spider-Man? That's right. Spider-Man, oh. Pues magigets nyo yung game. Tol, hindi ito lame. Nagamit lang yung webbing na pahinto ko yung train. Yung nais kong respeto at palakpakan, natutupad na nga rin. Saktong Spider-Man yung tema na kahit matumba, tao magbubuhat sa akin.
Panay ka lang sigaw. Sound mo magulo. At kung idadamay mo na buntis sa asawa ko, salamat. Tunay proud ako. Kasi yun ang pinakamagandang round kong nabuo. Pero nanganak na asawa ko, bago pa lang. Oo, misis ko ang nag-deliver, pero cargo ko yan. Ang hilig pamandamay yan ang trip ng papansin. Nakakahiyang di magkaanak, tagasilang ka pa man din. Kung sakit, iindahin kahit umabot pa sa future. Generation mapuputol, sampal to ni the third sa di man lamang magka-junior. Saluhin mo yan lahat, pinato ko na atake. At tandaan mong hanggang multi ka lang class, di mo kaya magparami. Kung nilait GF niya sa battle, nagrebat ng panay angle sa GF ko, dun ka lang kasi nakakaskor. Ha? Sa GF mo nakakaskor. Saklap nun binenta. Paanong di makakaskor? Palpak yung depensa. I-relate natin sa chess. Nang sa week na tumaatang, nalik pa yung galawan. Yung move mo legal trap. Kasi sinacrifice yung queen. Ma-check lang yung kalaban. Galing. Hindi ko siya binastos. Bagkos pinagtanggol. Kaya nga dinamay ko. At talagang 50-50 yung lalabas kasi yung kabiyak inalay mo. Panoorin nyo. Yung iba tumatama, Class G yung versus iba hindi. Chiran. May binitawan siyang mga talento niyong Bisaya sa Manila pinagtatawanan. Ang tagal kong inantay tong araw na to. Yeah. Tanda ko yun lahat. Sa pag-iensayo dinala. Gumastos, bumiyahe. Sumali ng turnat mga Tagalog kinana. Kaya sampal to sa iyong muka. Ito'y bawing Bisaya. Naging ganap akong kampyon at sa Luzon ko ginawa. Champions tryouts. Resolution Central. Nagaminda na si 3D. Bata ni Sak daw. Sa Luzon ko, dahil sa Luzon ko ginawa kasi real talk, di po ako gumagamit. Pero lagi niyang sinasabi na kaya ako umaangat dahil sa tama ng bato. Style na pambano. O baka di mo lang talaga maamin na mas high ako sa'yo. Nakapagtapos ng pag-aaral habang nagra-rap. Nag 1 minutes, naging kampyon, undefeated, tapos ahon. Sampal sa'yo, gago. Nagawa ko yon nang di ko magamit. Paano pa kaya kung nagsabu pa ako? Tandaan nyo, Ender niya, round 1. Palakpakan nyo yan. Nagbisaya ng konti itong Tagalog, tapos translated mga angle. Tol, mahiya ka sa Bisayang nagtagalog buong battle! Asintadong tirador! Malabong magmintis! You will miss this class! Class dismiss! Miss this class dismiss, yeah! Ganda din ng Ender na yun Puta, ina. Galing magsulat ni 3D. Mas gusto ko pa yung second round niya. Pero ito yung pangalawa. First round na feeling ko yung pinaka hindi mahina. Pero pinaka yeah, malakas lang siya. Mas malakas yung round 3. Pinakamalakas yung round 2. Yeah. Ang ganda. Let's go! Hindi daw ako magkaanak. Hindi ko daw mabuntis yung asawa ko. Tangina, bobo ba to? Paano ko mabubuntis yung tomboy ako? Pansin ko lang, ginagawa niyang bars yung mga angle sa kanya, yan ang naisip niyang paraan. Buntis yung asawa, pero walang trabaho, pag-aadik malamang. Yung yaman galing sa magulang, nasa verse niya na yan.
imbis punan yung pagkukulang, ire-rebat niya na lang. Gaya nung laban nila ni Nego G, sabi niya, o di ako marunong kumanta, pero ilalaglag kita. O di ba? Sa battle rap, tinatakpan pa. Pati kayo, tinatanga na. Di niya kasi kayang gumawa ng sarili niyang kanta, kaya sarili niya na lang kinakanta niya. Ganyan yung tipo ng mga rapper na masabi lang na rapper, masaya na. Sobrang importante ng kanta sa artist, pero di niya magawang mag-abala. Tapos nagre-reference pa ng Silver Toes. Parokya ni Edgar pa talaga. Pero pag-usapang music, kung si pare ko, di niya alam yung halaga. Tapos sasabihin mo, hindi sinasagot ni M-Side pamasahe mo? Bakit sino ka na ba? Inaawitan mo na agad siya, hindi ka pa nga marunong kumanta. Tsaka bago mo sumpatan si M-Side na nakarating ka sa Manila, tapos di ka binayarang tanga ka, isipin mo muna, nakarating ka dyan nung wala kang binayaran sa kanya. Tangina ka? TF, bayad sa pagdayo? Lahat daw yan, wala siya nun. Sagot niya daw yung pamasahe niya. Wala namang nagtatanong, gago. Yeah. Speaking of M-Side, winoid-play niya yung rugby. Rugby. Nung 1 minute, Mahilig silang dalawa mag-line mock. kahit ginamit na yun ni M-Side kontra Lipcram, bandang round 3. Sa kanya ka na nga sumisip-sip, ninakawan mo pa ng lines 3, sobra ka na nga kung makadikit, kinuhanan mo pa ng rugby. Tibay mo naman. Inarma ka tuloy. Kasi pagkatapos niyang sabihin yung rugby, nag-joke, mga 10 segundong nanatili. O pagkagamit niya ng rugby, biglang nawala na sa sarili. May linya pa to na narinig ko, kaya ako nanggigil dyan, aba, sabi niya. Di ba pangalan ng tatay mo, Erning, eh ba't wala kayong ipon? Pues ito na yung paniningil, tanga. Pues ito na yung paniningil, tanga. Ginawa niyang Erning yung pangalan ng tatay kahit hindi naman talga. Di ko alam kung nag-iisip ka pa kasi mapipilitan ka lang gamitin yung Erning kapag nagigipit ka na. Earning. O sige na, kayo na mayaman. Late ko nakuha. Kaso ang masakit lang doon, parang Chestin Chong. Kasi yung tatay mo ay king, tapos ikaw naman, ampon. Ayos. Oh, Chess bars. ikaw nagtataka ka? Wala kang picture nung baby ka pa. Tapos ang dahilan natuto ka daw ngumiti, aba grade 3 ka na? Oo, ngayon nakikasasampalin ng katotohanan ng sa kayabangan madala ka. Di ba lagi mong pinagyayabang na mayaman ka? Sa mga mahirap, mas malala ka. Kasi kahit hindi ganun kasagana, ang importante yung mga tunay na magulang na kasama at yung mga ganun kasaya na alaala. Third, di ba kalso, yun yung kayamanan na wala ka. Ano masakit? Ganyan man dis pag malupit, walang daplis tsaka punet. Nasabi ko na yung gusto kong iparating, makakaalis ka na ulit. O umulit pa? Oo, kasi yun yung ender ko kay MR Industria. Yung pangatlo ko na tinapakan. At mukhang hindi nyo inasahan, may deja vu na kaganapan pagkat nasaksihan nyo ulit kung paano ko tinapos yung third ko na kalaban. Ayos, ayos, ayos. Lakas din. Kaso parang walang standout na round si Class G para sa akin lang, para sa akin lang. Parang pare-parehas lang yung lakas no round 1, 2, 3 niya. Yeah. Parang round 1 pinagusto ko sa kanyang round eh. Yeah. Bigay ko siguro bahagya konti lang kay third dito round 3. Yeah. So third D. Round 14, 30 versus Class G. Against Pambeses, kung nagustuhan nyo yung laban. Magandang laban ha, putahin na, magandang laban yan. Panoorin ko ulit mamaya. Shoutouts ulit, special shoutouts Motos Battle League para sa battle na to. Boto ng Murado, 5-0, magigay para ay 30. Yeah, lakas third D. Galing. Sana mabigyan siya, sana sumali siya sa buhay.
Feeling ko si Class G sasali rin sa buhay. Ewan ko lang ha. Siguro, ano ko na sa buhay no? 2024. Yeah, exciting. Pangil sa pangil, siyempre, panoorin pa rin natin yan. Panoorin din natin yung maglalabas yung sunugan, Motus, lahat, men. Kung anong maganda. Suggest kayo kung anong maganda panoorin. Kasi, panoorin natin. Yeah. Dahil magandang laban, no? Tangin na yan. Yeah. Sige na.